Tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po ang inyong lingkod, si Kaagapay natin sa Kaagapay ACTV. So, shout out po sa lahat ng ating mga subscribers, mga OFWs sa labas ng bansa. Kamusta naman po kayo dyan? At maging inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Maging sa mga aking mga viewers ng Kaagapay ACTV. Kamusta naman po kayo lahat dyan? Sana ay nasa magandang kalagayan ang bawat isa sa inyo. No? At kung naalala natin, last January 13, no, yung naganap na National Rally for Peace ng INC. Wow, ang daming tao nun. National po kasi, no? Luzon, Visayas at Mindanao. Talagang napakaraming mga kababayan natin ng mga Pilipino ang dumalo noon. Hindi natin alam kung hindi lamang ang mga INC o Iglesia ni Cristo, magiging ibang mga religious group, mayroon ding sumasali doon. Hindi lang natin alam kasi lahat ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay nakasuot ng damit na kulay puti. No? Alam niyo ho, maraming bagay po, no? Na naganap yung rally na yun kasi hindi po pwede sa panahon ngayon, medyo magulo ng ating bansa. Puro kaguluhan ang kinakaharap ngayon ng ating administrasyon. So, kawawa naman yung ating presidente, PBBM, kung hindi po magkakaisa ang mga sambayan ng Pilipino. Kawawa po siya kasi siya po ang pinaka leader ng ating bansa at pangalawa po si VP Sara. So medyo mabigat ang kanilang kinakarap ngayon kasi nga nung sila ay tumakbo nung year 22 election, talagang sulit po yun, no? Magkasama silang dalawa at sa pamagitan na rin ng kanilang mga supporters, talagang sila ay nagwagi noong year 2022 election. So ang nakakalungkot, ito ngayon ang nangyari, medyo hindi lang maingay, magulo, mayroon pang pag-aaway-away ng ibang mga kababayan natin. Number one, yung sa kataas-taasan, hindi lang mga nasa ilalim, no, ng mga nasa Congress, sa Senate, medyo mayroong tinatawag na kunting kaguluhan. Wow, kaya ang naapektuhan dito, ang lalong apektado dito yung ating mga kababayan, no, mga inosenting mga kababayan natin ng mga Pilipino, mga kaibigan, mga agapay, dahil ito ay sila ay mga simpleng mamamayan lamang, no, naghanap buhay, pero pag nakarinig ng kaguluhan sa ating pamahalaan at pinangungunahan pa ng ating may mga matataas na tungkulin sa namambabatas, hindi lamang sa Congress, sa Senate, at ito pang mga nagbabalak tumakbo bilang mga congressman, no, senador, no, sa itong darating na 2025 election, kahit sila ay wala na sa kanilang tungkulin ngayon, syempre halala na naman at marinig natin talagang kanya-kanyang pakita ng gilas dahil nga sa syempre alam niyo na pagdating ng eleksyon mayroong mga nagagawa at mayroong hindi nagawa, basta pagdating ng eleksyon talagang nag-iingayan yung tinatawag natin ng mga politiko, no, nagnanais na tumakbo sa mataas na posisyon sa ating bansa, no, pero naway kung sila naman ay tawag dito palarin na magwagi sa kanilang pagtakbo bilang isang politiko, anumang posisyon yan. Sana po sila ay magpakatotoo at magpapagamit ng tama dahil sila po ay iniloklok ng sambayanang Pilipino sa kanilang mga posisyon upang pangunahan ang anumang mga adhikain at anumang mga proyekto na dapat gawin ng ating pamahalaan upang makatulong sa buong sambayan ng Pilipino upang maiahon sa kahirapan. So ngayon, wala na tayong pakialam diyan kung sinong tatakbo sa kanila. Pero halimbawa lamang, no, kasi sa ngayon, hindi naman presidential election, no? At talagang, kaya lang, mayroong bawat isa, basta ikaw ay politiko, mga politika na yan, no? Kadalasan, naghahangad ng uupo sa mataas na posisyon. Ang pinakamataas nga ito, yung presidente at saka vice president, no? So ngayon, medyo magulo ang ating pamahalaan ngayon. Actually, nag-umpisa ang kaguluhan doon po sa nagiging bangayan dati ni Vice President Sara Duterte at ni House Speaker no, Martin Romualdez. Sila ang nagsimula, doon nagsimula ang issue. So ngayon, hanggang ngayon walang tigil. Natapos na yung rally ng INC. Pero yun, ipinahayag na doon, ipinakita na doon ng mga pinuno ng Iglesia ni Cristo yung pagpapaliwanag, no, ni President Bongbong Marcos na siya ay hindi na siya ay tutol sa pa-impeach kay Inday Sara Duterte. Kasi walang mangyayari
pag yan ay ginawa, mas lalong magkagulo lang ang ating bansa. At hindi natin alam kung sino ang talagang mawawala sa ating sa kanilang mga tungkulin diyan sa pinakamataas na posisyon pag ito po ay talagang ginawa yung tinatawag na impeachment. So medyo mahirap po mga kababayan pag nangyari yan kasi yung nakita natin nung may dumalo tayo sa o lumahok tayo sa rally sa Quirino Grandstand, no? Talagang maririnig natin yung mga patutsada at hapyaw ng grupo ng INC, pero nakikita natin yung kapayapaan pa rin sa naganap na rally dahil wala namang diretsahang binabanggit kung sino ang pangalan na patatamaan doon, no? Wala naman. Nandoon pa nga si Congressman Rodante Marcolita, no? Walang pinapatamaan isa doon. Ang sinasabi lang nila na dapat ang pagtuunan ng pansin yung mga kababayan natin ng mga Pilipino upang magkaisa at upang maiangat ang buhay ng bawat Pilipino sa kahirapan. So napakahirap po kung sa totoo lang, napakahirap po kung matuloy ang impeachment. So marami pong masasagasaan yan. Kaya malaking bagay po yung nangyari na National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ang mahirap, marami tayong mga kababayan, mga vloggers, no? Kanya-kanyang tirada, no? Binibira kung sino-sino. O sa akin, hindi po. Ito po, no? Ako po ay dito ngayon upang nagsasalita sa social media, hindi upang pag-aawayin yung kapwa vlogger, no? Mga media, pag-aawayin o pag-aaway-awayin kayo, kundi upang maintindihan sana ng lahat na sana, no, wala tayong magagawa, sana magkakaisa pa rin tayo. Ang pakay ko lamang mga kaibigan, mga kaagapay, upang mabuksan naman ang isipan ng ating mga kababayan. Maraming mga vloggers sa ngayon, no? Ang iba, kailangan natuto sa pag-vlog or magagaling, pero yung maging pagkamahinaon dapat ang ipairal natin, no? Kasi medyo mahirap yung tirahin mo yung kapwa mo vlogger, maging kapwa mo media, tirahan kayo, politiko at saka politiko, no? Medyo mahirap. Mas maganda siguro ang gagawin natin ngayon kasi nga talagang ito naman ang umiiral ngayon sa ating bansa. Huwag na natin pagbigyan ng idea para kung mag-away-away kung sinong mga politiko na nabanggit natin dito. Kasi nga alam ko bawat isa sa inyo nakakaalam, hindi may ipagkailan ng bawat isa na sa mga nangyari ngayon sa social media talagang magulo, no? Ayan, lalo na ngayon sobrang dami ng mga vloggers, no? So sa akin naman po, I have my own opinion or suggestion na sana kung anong babanggitin ko ngayon, mga kaibigan, mga kagagay, sana ito ay nakadagdag kalaman at nakakatulong sa bawat isa ng manunood na mga viewers, no, natin, mga subscribers. Sana makakatulong ito sa inyo yung aking sasabihin ngayon, opinion ko, na sana ay magtatanong lang naman ako sa inyo, no? Ito po ang pinaka-subject natin dito, ay about kay Inday Sara at saka kay House Speaker Martin Romualdez. Kasi sila po ang pinagmula ng medyo nagkakagulo, hindi lang sa Senate, maging sa number 1 sa Kongreso, no? Parang ano lang yan, parang laro-laro, no? Parang laro na pag ikaw ay natalo, wala kang iwas yung pikunan, no? Dapat mag-concede ka na o tanggapin mo na ikaw ay natalo. Ganun talaga ang politika, no? Ganun ang politika. Parang laro lang. At kung sino ang matalo, kailangan dapat mahaba ang pasensya mo, no? At kung sino ang nanalo, dapat huwag mong kalimutan yung katunggali mo. Dapat nandoon pa rin kayo para manatili yung magandang samahan dahil pareho naman tayo kapwa Pilipino, dapat nanatili o alam mo paano panatiliin yung tinatawag na kapayapaan kasi nanalo ka na So ano mang gagawin sa iyo, mga paninira, dapat mahaba ang pasensya mo, mga kaibigan, mga kaagapay. No, ngayon, pag-usapan natin no, si BP Sara, halimbawa lang, si BP Sara sa darating na eleksyon ay tatakbo bilang isang presidente, no? Then, ang kanyang magiging katunggali, si House Speaker Martin Romualdez. Kasi sila po ang matunog ngayon, no? Matunog yan pagdating ng halalang 2020 presidential election. Talagang makikita natin. So, halimbawa lang, ang katanungan ko, may nagawa naman si
House Speaker Martin Romualdez, may naiambag din yan sa ating bayan. Ganon din si VP Sara, Inday Sara Duterte. Halimbawa, mga kababayan ko, kung tatakbo silang dalawa bilang presidente o sa pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan, no? Sino ang pipiliin mo? Si VP Sara Duterte ba? Or si Martin or si House Speaker Martin Romualdez? Yan ang katanungan ko. Kaya kung ikaw ay may napusuan, no? Ipadala lamang ang inyong comments, no, sa aking uh, comment section diyan sa YouTube, aking YouTube channel Kaagapay ECTV. Ipadala lamang ang inyong mga opinion sa aking comment section, no, sa Kaagapay ECTV. Ipadala nyo at huwag na kayong mag-away-away. Opinion lang, no, sa parinig. Kung sabihin nyo na, kung si VP Sara, kung si House Speaker Martin Romualdez, sabihin nyo lang, no, House Speaker Martin Romualdez as President for the tinatawag na President of the Philippines, no, for this coming 2028 election, no, presidential election. Sabihin niyo na lang at huwag niyo na kayong yung mga opinion kayo. Huwag na kayong mag-away-away pa kasi hindi maganda, no. Para medyo masaya tayo at malalaman ng buong sambayan ng Pilipino kung sino ang napupusuan ng buong sambayanan, either si VP Sara ba, Inday Sara Duterte, or si Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez, no? Yan ang aking nais iparating sa inyo kung sino ang napupusuan mo. Parang lang, survey lang, no? Survey lang, plus reading survey para sa mga o sa dalawang natin, minamahal na Inday Sara at mahal na House Speaker of the House Martin Romualdez. Ipadala ang inyong mga opinion sa aking comment section, no? Kaitin ko, ipadala lamang ang inyong mga opinions sa aking comment section sa Kaagapay ECTV at iwasan po natin mag-away-away kasi hindi po maganda para sa atin na mga Pilipino na magulo na yun ang ating pamahalaan ay sabayan pa natin ng patutsadahan at hindi na maganda. So, yan lang po ang aking nais sabihin sa inyo. Nawa po'y huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. At saka sa hindi pa nakapag-subscribe, tuloy lamang. Hindi ko naman kayo pipilitin. Kung nais yung i-subscribe ang aking YouTube channel, pwede kayong mag-subscribe, pilitin lamang ang notification bell upang laging updated kayo sa lahat ng mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. So maraming salamat mga kaibigan, mga Kaagapay. Ito po inyong lingkod, si Kaagapay natin sa Kaagapay ECTV. Ang Kaagapay ECTV po, matagal na sa serbisyo. Humigit kumulang na sa 2 dekada nung tayo ay tumutulong sa may mga problemang OFWs, hindi lamang OFWs, mga kababayan natin ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ang daming may problema kay mga Agapay. Tayo dapat laging magkaisa at suportahan po natin ang ating administrasyon, si BBBM at Inday Sara Duterte, upang patuloy na magkaroon ng katahimikan o kapayapaan ang bansang Pilipinas. Maraming salamat and God bless you all. Thank you.